Magandang araw po mga Kapinoy. Ngayong araw na to, pag-usapan natin ang binabalak ni Duterte at ang kanyang mga kalyado na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pag-usapan natin ano kaya ang dahilan kung bakit gusto niya. Yung ba'y talaga para sa ikabubuti ng Mindanao at ng buong Pilipinas o para sa pansariling kabutihan lang? Alright. Yan pong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay napakatagal na pong issue. Napakatagal na po. Uh, at laging sinasabi ay napabayaan na ng gobyerno ng sinasabi nilang imperialistang Manila ang Mindanao. Yan po ang sinasabi palagi ng mga taga Mindanao. Alright? So, totoo ba? Totoo ba na napapabayaan sila? Palagay naman po ay hindi. Lahat po ng pag-aasikaso ng mga nakaraang administrasyon para kilalanin ang kanilang autonomous, katulad ng Autonomous Region of Muslim Mindanao, ginagawa po at sinasang-ayunan ng ng gobyerno ng Pilipinas. So I don't think na pinababayaan ng Mindanao. Mahal na mahal po natin ang mga taga Mindanao. Ano po? Yan po ay parte ng Pilipinas, yan po ay ating kapilipino. Ngayon, bakit naman kaya itong si Duterte ay gustong-gusto ngayon? All of a sudden, gusto niyang himiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa tingin ko po ay hindi ito para ikabubuti ng Mindanao. Ito po ay aking haka-haka lang at ito ay aking opinion. Sa tingin ko po, kaya gusto niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay dahil sa kanyang pansariling kapakanan at sa kapakanan ng kanyang mga kaalyado. Matatandaan po natin na si Duterte ay meron po ngayong kaso sa ICC. Okay? Ano po yung ICC? Yan ang tinatawag na International Criminal Court sa The Hague. At yan po ay kasong yan ay nag-ugat dahil sa kanyang madugong drug war. Simula pa po nung siya ay mayor ng Davao City. Mula pa po nung mayor siya ng Davao City at dinala niya yan, yung kanyang war na yan, sa buong Pilipinas noong siya ay naging presidente. Napakarami po ang napatay. Ang sinasabi po ng mga pulis, yun daw mga durugista na yon, assuming yung mga namatay na yon ay mga durugista, pusher ako, mga ganun po. At yun daw po ay lahat ay nanlaban, except doon sa 3 kaso ng mga kabataan na hindi sila makalusod dahil nahuli ng CCTV. So, wala silang lusod doon katulad ni Kian de los Santos. So, dahil dyan sa kaso niya sa ICC, sa tingin ko po, yan po ang dahilan upang pagkaroon siya ng paraan na mawala o hindi na siya masundan ng ICC kahit saan man siya magpunta. Kasi ganito po yan. Kahit po inalis niya ni Duterte ang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC noong 2019, dahil nga po nagsimula na po yung kaso at pag-iimbestiga sa kanya. Ang iniimbestigahan po kahit po sa ngayon ay ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, ang iniimbestigahan pa rin po ng ICC ay yung mga pangyayari na nangyari sa Pilipinas sa drug war noong panahong 2011 hanggang 2019. Yan po simula noong sumali ang Pilipinas sa Rome Statute hanggang sa ICC hanggang sa lumabas siya noong 2019. So,
kahit po tayo ay wala na doon, kahit wala na ang Pilipinas doon, according sa Rome Statute, yan po ay may jurisdiction pa rin po ang ICC sa lahat ng nangyari. At yan po ay sinang-ayunan ng Supreme Court natin, ang Pilipinas, na kahit umalis na ang Pilipinas, ang ICC pa rin po ay may jurisdiction para mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa taong sinampahan ng kaso sa ICC na taga-Pilipinas. So, isipin nyo na lang po kung yung sasabihin nila na wala daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, it defeats the purpose. So, kung ikaw yung membro, tapos yung sakalit sampahan ka ng kaso, aalis ka na lang. So, baliwala po ang ICC. Kaya nga po, meron dong provision sa batas na yon na kung sakali at ang isang bansa ay umalis sa pagiging miyembro ng ICC, mayroon pa rin hong jurisdiction ng ICC. It doesn't lose any jurisdiction. It doesn't lose its jurisdiction over the crimes, over the complaint, over the crimes that happened during the time that the country is still in the jurisdiction of the ICC. So, ngayon, nalalaman na ni Duterte na, hey, tuloy pa rin ang investigasyon at sampa ng kaso sa kanya sa ICC, pati laban sa kanya at pati sa mga taong kaalyado niya, katulad ni Bato de la Rosa, senador na ngayon, si Bongo, kasama rin ata dyan. At mukhang isinasama din po ang anak niya na Vice President ngayon, si Sara Duterte. Yan po ang nababalitaan dahil patuloy po ang pagiging laganap ng drug war during that time na siya ay mayor ng Davao. At mukhang isinasama po siya ni Matobato o nung testigo ng gobyerno sa ICC laban sa mga Duterte. So, ngayong naiisip niya na maaring hindi titigil ang investigasyon laban kay Duterte, naisip niya na mas magaling kung sakali at humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, hindi na siya mahahabol ng ICC. Alam niya na habang ang Pilipinas ay habang ang Mindanao ay nasa jurisdiksyon ng Pilipinas, habang nandun miyembro ng Mindanao ang Pilipinas, laging naandyan, nakaamba ang kaso niya laban sa ICC. Lagi siyang kahit sino pa ang maging presidente, laging magiging panakot sa kanya. Hey, tumahimik ka. Baka payagan ko ang ICC na hulihin ka. O hulihin siya. So, hindi habang panahon ay sila ay nasa pwesto. At hindi habang panahon ang presidente ng Pilipinas ay hawak nila. So, sa palagay ko, naiisip nila na mas magaling pa rin na humiwalay ang Mindanao at gawin niyang sarili niyang bansa ang Mindanao para hindi siya habulin ng ICC doon. Or kung sakali man at hindi na niya abutin ng warrant, baka yung mga kasama niya na nakasama niya sa kaso, hahabulin pa rin yun. Pag nag-iba ang presidente ng Pilipinas, pwede pa rin sabihin na, hey, payagan na ang ICC na hulihin yan. I-serve ang warrant. Ngayon kasi nakikita nila nagkakaroon ng rift or magkahiwalay na ang unit team
sabihin ay wala na, hindi na nila hawak si Marcos. So most probably baka payagan ni Marcos na iserve ang warrant kay Duterte. Lalo na kakandidato. Alam naman natin na kakandidato ang anak niya, si Sara Duterte. So, pag kumandidato si Sara Duterte at alam naman natin mabango yan, ngayon, mabango siya. Alright? Mabango, marami daw galamay si Sara at maaaring manalo. Pag nanalo yan, baka nga matuluyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas para lang hindi na sila habulin ng ICC kung sila'y nasa Mindanao. So, sa tingin ko po, yung binabalak ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay hindi yan para sa taga Mindanao. Yan ay para lang sa sarili niyang kapakanan at kapakanan ng mga taong kasama sa kaso sa ICC. At balita ko po, yung mga taga Mindanao, lalo na yung mga namumuno, karamihan sa mga namumuno sa Mindanao, ayaw namang humiwalay sa Pilipinas. So, I don't know kung saan sila kukuha ng suporta para magkaroon o humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. I don't know. So, it's either kukuha sila ng katulad ng what we call this, mga pirma. Kunyari, napakadali naman gumawa ng pirma eh. Ano po? So, I don't think magsasucceed yan. At hari nawa ay payagan na talaga ng gobyerno natin kung sakalit magkakaroon ng warrant of arrest laban sa mga akusado sa ICC tungkol sa drug war. Hari nawa po ay payagang ma-serve ang warrant at bigyan ng hustisya ang mga namatayan. Okay? Sabi nga natin, ano ba naman ang kinatatakot nila kung talaga namang wala silang kasalanan, yung mga Duterte na yan, ano ba kinatatakot nila? Di harapin nila ang kaso. Ano? Patunayan nila na wala silang kasalanan. By the way, nung nga panahong isang araw, ay narinig ko yung sinabi ni Duterte na pag isinerve ang warrant sa kanya ng ICC, pagbababarilin niyan lahat yun. So, I don't know. Siguro nga. Okay? So, hanggang dito na lang po ulit. Hanggang sa susunod. Bye-bye.